Tanghali po sa inyong lahat, 12:07. Today is May 22, 2025, 12:07 po ng tanghali. At ngayon po ay magkakasama tayo sapagkat kalalapag ko lamang ako nandito ngayon sa Davao, kalalapag ko lamang straight from the airport at kanina pa doon sa NAIA ay napakarami na po nating mga nakakausap at nagkikwentuhan. Habang nag-iintay po ng paglipad ng eroplano ay maraming mga malalaking balita ang naganap at pumutok at hindi lang tayo makareact. Sa eroplano, marami po mga Dabawenyo na nagbahagi ng kanilang pananaw, ng mga katanungan. Pero bago po yan, nais ko munang pasalamatan si Captain Francis Alipio, ang kapitan po ng aking sinakyang eroplano, ang Cebu Pacific Flight 5J963. Captain Francis Alipio, siya po yung kapitan ng aking sinakyan na commercial flight at ako po ay binigyan niya ng libreng kape habang kami po ay lumilipad from Manila to Davao. Captain Francis Alipio at ang buong crew ng 5J963, maraming salamat sa galante ninyong alok sa akin ng kape. Sensya na ko kayo mag-isa lang kasi ako rito Kaya inaayos natin lahat ng ating pahina. Meron na rin po tayo sa TikTok, live na rin po tayo. At yun nga ang mainit na pinag-uusapan ngayon ay yung pumutok na balita na hinihingi ng Executive Department ni Bongbong Marcos ang pagsusumiti ng courtesy resignation ng lahat ng kanyang gabinete. Kanya po ang ating title dito po sa ating pahinang Tinig Maisog, Cosmetic Change at Command Responsibility. Cosmetic change lamang po lahat ng ito sapagkat ang pinakamalayong maaabot ng paghingi niya ng courtesy resignation, pag-revamp o reshuffle o pagpalit-palit ng mga kanyang gabinete, yung mga sekretaryo, ang pinakamalayong maaabot lamang po nito ay cosmetic change. Sapagkat ang problema talaga sagad to the bones, it's to the core. The problem is not just the alter ego of the president. Many of them are hardworking, by the way. Many of them are really good people and they deserve to stay in their respective offices. Pero hindi lang naman kasi yung alter ego ng presidente ang problema Ang problema mismo, walang direksyon na tinatahak na tama ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So kahit po tayo magpalit-palit ng mga gabinete, nagmumula po lahat yan sa leader, yung liderato. Kaya po ito ay malinaw na pag-amin na talagang yung unang kalahating bahagi ng kanyang termino, the first 3 years of his 6-year term bilang Pangulo is a failure. At wala pong debate dyan. The fact that he asked for the courtesy resignation of all his cabinet secretaries, it's an open admission that he failed us, the Filipino people who voted for him generously way back in 2022. Ito'y malaking pag-amin nang hindi siya umaamin. Ito ay pag-amin nang hindi siya nagsosorry na isang malaking failure, kapalpakan at talagang masama ang lagay ng ating bansa dahil failure yung Marcos administration sa kanilang unang kalahati sa 3 years kalahati ng kanyang termino. And this what yung ating pong sinasabi nung tayo po ay nasa kasagsagan ng kampanya nung February, March, April and May. Ito po yung sinasabi ko. Ang ating bansa ay nakatutok sa maling direksyon. Tinatahak ang maling direksyon at hindi natin maaasahan na tayo ay makarating sa ating tamang layunin o tamang aspirasyon o tamang destinasyon kung mali ang direksyon tinatahak ng Marcos administration. Now, cosmetic change at command responsibility. Yung nangyari pong paghingi ni Bongbong Marcos ng courtesy resignation sa kanyang mga gabinete
marami po ang nakikiliti. Nakakakiliti naman talaga na uy, mukhang may gagawing pagbabago ang Marcos Jr. administration. Pwede pong makiliti, wag lang po kayong bibigay. Ano po ibig sabihin nun? Wag po tayong basta-basta maniniwala sapagkat yung paghingi po ng courtesy resignation, hiningi lamang. Antayin natin yung mga susunod na hakbang. Kung ito ba'y parang hakbang ng maisog na talagang babaguhin niya yung anyo ng kanyang gabinete o yung propaganda lamang. Iba ho kasi yung hiningi mo yung courtesy resignation mula sa iyong mga cabinet secretaries. Iba naman kung tatanggapin mo. At kung tatanggapin mo, iba rin kung sinong ipapalit mo. Baka higit na malala yung mga personalidad na papalit dito sa mga hininga niya ng courtesy resignation. So wala pa ho tayong napapala rito. Ito'y isang, sa ngayon, may tuturing ko. Personally, I speak for myself, na isang PR o propaganda stunt. Hingan mo ng courtesy resignation ang iyong gabinete, pero hindi naman nangangahulugan na tatanggapin niya. Hiningi niya, nagsumite. Tatanggapin ba niya? Papalitan ba niya? Sinong ipapalit niya? At pag napalitan na, halimbawa mapapalitan, saan tayo tutungo? 3 years from pagsimula ng kanyang second half ng kanyang termino sa July 1 of 2025. And again, cosmetic change lang po ito. Wala pong malalim na mapapala ang pagpalit ng gabinete. Bakit kanyo? 2 taon na lang ho, 2 budget cycle na lang ang dadaanan ni Bongbong Marcos. Yung budget for 2026 at yung budget for 2027. There is nothing much that he can do sa 2026 and 2027. Bakit? Yung 2028 to, yung incoming administration na po ang gagawa niyan, ang uhubog niyan, ang uuhulma niyan, ang magbibigay ng direksyon kung saan tayo patungo. Yung 2029 budget. So wala na kung gaano magagawa yan. Yung 2026 budget, bantayan natin. Baka naman yan siksik-liglig umaapaw at hitik sa AKAP at AYIX pa rin. Kagaya rin po ng ating sinabi, hindi po talaga viable yung AKAP at yung AYIX. Hindi po yan ang tugon sa masamang estado ng ating ekonomiya. Nararamdaman po ito ng negosyante, ng ordinaryong manggagawa, yung araw-araw na ating commuters, nararamdaman nila yung bigat ng buhay dahil nga bagsak ang ekonomiya. At yung sinasabi nating cosmetic change lang po ito, itong paghingi ng courtesy resignation sa mga gabinete. At kung tatanggapin niya, wala ho masyadong magagawa, kagaya ng DOTR. Yung Department of Transportation and Rails, si Secretary Vince Dizon, he was off to a very good start. Ang problema lang ni Secretary Dizon, alam ko namang alam niya nung tinanggap niya yung hamon, wala pong pera yung DOTR eh. Binawasan no ng 90 billion ni Bongbong Marcos for this year, 2025. So kaya ko sinasabing cosmetic change, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema ikaw mismo. Nagpasa ka ng maanumalyang 2025 budget. Tinanggal mo yung mga program appropriations. Linipat mo sa unprogram appropriation. At yung PET bills, PET projects, yung AKAP, yung ayuda ng iyong mga aliado sa politika, yun ang ginawa mong program appropriation. So wala tayong aasahan for the remaining 6 months of the year. Wala po tayong aasahan dyan dahil wala nga pong budget. Ang binuhos lahat sa public works. Ang Department of Education, kinaltasan ng 31 billion ang education sector. So 30 billion binawas mo sa education sector. 91 billion pesos binawas mo sa DOTR. These are major defunding na naranasan ng education sector at ng Department of Transportation. Kaya nga po 'di ba na unsyami na yung biyaheng Bicol, naputol yung biyaheng Tutuban hanggang Calamba, apektado na rin. Yung Calamba patulak ng Bicol, wala po kasing tren. Binaklas po nila yung riles, habang binabaklas yung riles, iniwan po yung mga bagon at lahat ng moving inventories at moving parts diyan sa
Tutuban. Hindi po tatakbo yung tren ng walang riles. So naiwan po sila sa Tutuban at hindi po ito aabot ng Kalamba kung wala po yung riles. Yan po yung masakit na katotohanan and a very, very big challenge na kinakaharap po ni Secretary Vince Dizon.